Chapter 19 review. Get ready po. Kumuha na po kayo ng notebook, paper, or buksan nyo na yung chapter 19. Sa last part, may activity po kasi doon. So, sa page 230 ng revised version, or just go to chapter 19 sa activity part, or sabay na lang po kayo dito. This is listening. So, ipi-play ko po yung track 63, listening, choose the correct word, blank po yan. Make sure na you listen carefully para mapili nyo po yung tamang Korean word. Okay, sige, play ko na po ang track 63. Let's go! 19과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 문자 2. 전화 3. 검색 4. 채팅 2번 1. 블로그 2. 아이디 3. 로그인 4. 인터넷 Okay, I don't think na kailangan na i-repeat ang audio, no? Medyo mabilis at madali lang ang number 1 and 2. So, just choose the correct answer from the audio. So, number 1, 문자. Text message, 문자. Number 2, 전화. So, call or phone. 검색, search. So, yung sa internet, kung magsa-search ka sa internet, sa Google or sa Bing, dito po ang tawag sa kanya, 검색. That's the action, 검색하다. Google에서 검색해요. So, so search in Google. To search sa Google or sa Naver. Naver is the Google of Korea. Naver에서 검색해요. 단어를 검색해요. So, to search for a word, 단어를 검색해요. Last, chatting. Ayan po, yung mga chat-chat lang. Chatting. Okay, so, ang correct answer po dito dapat 전화 because of phone. So, dapat 전화 ang tamang sagot. Nakita ko sa comment section, majority naman po sa inyo, 2 ang pinili. 잘했어요. Very good. So, sa number 2 na po tayo, itong malaking letter, E. So, ito po, blog sa number 1, blog. So, blog, blog. Number 2, ID. ID. Number 3, login. Login. So, login. And then last, internet. 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 So, yan po ang tamang sagot. Oh, watching from Cebu daw, sabi ni Mami Ars. 감사합니다. Thank you for watching. Alright, go guys. Loading daw, sabi ni Anas. Loading, buffering. Great internet, no? Sige, next na po tayo. So, sa number 3 to 5, 질문을 듣고, listen to the question. 질문을 듣고, 알맞은 대답을 고르십시오. So, number 3, 4, and 5, lahat po ito ay response. Sagot na po siya. So, listen to the audio for the question. Okay? So, play po natin yung 3, 4, and 5. Sige, play ko na po. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 여보세요? 거기 도서관이죠? 4번 실례지만 누구세요? 5번 오늘 날씨가 어때요? Okay, so dito po sa 3, 4, and 5, sa 3번, 4번, 5번, ipi-play ko po ulit, no? So, play ko po ulit ang numbers 3, 4, and 5, and then share your answers po sa comment section. 3번 여보세요? 거기 도서관이죠? 4번 실례지만 누구세요? 5번 오늘 날씨가 어때요?
Okay, so I'll give you a few seconds po, no? Share your answers. Sa number 3 po muna tayo. So, sa number 3, 여보세요. So, may tumatawag, no? 여보세요. 여보세요 is hello sa Korean, pero over the phone lang. So, ang 안녕하세요 is in person. 여보세요. Pag telepono lang. 여보세요. 거기 도서관이지요. So, pag gusto nyo pong i-confirm na yung tinawagan mo na location ay yung tamang location. So, sa kanya po, this is the library, no? Ito yung library po. 도서관이지요. This is the library, right? 여보세요? 거기 도서관이지요. So, magre-respond po siya. Ang typical response, kung sasabihin mo, yes, this is the place. Anong, what is your concern? Parang ganon. 네, 그런데요. Yes, you are correct. You are correct. You are correct. Kinumbine ko yung right tsaka correct. So, 네, 그런데요. Yes, that is right. But, sino kayo? Anong concern po natin? Parang ganyan yung feeling ng 그런데요. 네, 그런데요. So, yes or no lang. So, 네, 거기에요 is not the correct answer because pag si party A, yung tumawag po, nagsabi siya ng 거기. 거기 is the location of the listener. So, yung listener po, yung sumagot ng tawag, dapat po hindi 거기에요. He or she, hindi niya uulitin ang 거기 because 거기 is the place of the listener. Dapat, 네, 여기에요. Kung ito dapat ang tamang sagot, this should be 여기, here, dito. Dito, 여기에요. 네, 여기에요. 도서관이지요. So, yung lalaki. Yung babae, 네, 여기에요. Yes, this is here. It is here. Dito po. Yes, dito po. 네, 여기에요. So, hindi po dapat 여기 ang sagot. So, make sure na alam nyo po yung 여기, 거기, 저기, yung difference nilang tatlo at kung sino po yung magre-respond or yung nagsasalita. Because the word will change kung sino ang speaker at sino ang listener. So, dahil ito po si listener, 여기 dapat yan. Okay, sa number 4 na po tayo. 실례지만 누구세요? 실례지만 누구세요? So, 실례지만 실례합니다. 실례 meaning to excuse, be excused. So, excuse me. 실례지만 excuse me but who are you? 누구세요? 실례지만 누구세요? excuse me po, pero sino po kayo? 실례지만 누구세요? So, pag may 누구, sino ka? Sino yan? 누구, so dapat pangalan ng tao, or yung position ng tao, like president, doctor, whoever, basta tao ang sagot. So, isa lang po yung may tao na sagot. 저는 두안이에요. I am 두안. 저는 두안이에요. Alright? Yan po, number 4. I think madali lang naman. Very straightforward siya. Sa number 5 na po tayo. 오늘 날씨가 어때요? 오늘, today, 날씨, weather, 어때요? kamusta? How is it? 오늘 날씨가 어때요? How is the weather today? So, we should be using words describing weather. Mainit, malamig, or windy, rainy. So, dito po, ang isa na related sa weather, 맑고 따뜻해요. So dito nahihirapan yung iba nabasahin ang mga double consonants. Yung double consonants dito sa ilalim, usually pag may consonant sa tabi na hindi circle, 'di ba? There's the circle na consonant. Basta hindi yan circle, may other consonants na kasama. You only read one of those consonants. So in this case po, pag LK yan, hindi yan malkgo, walang ganyan. Makko. So, wala na yung L. L is silent. Kasi po, the K is stronger. The K is a stronger sound. Parang ganyan. So, makko 따뜻해요. If you need help sa Hangul, meron po ako sa photo albums, yung how to read Hangul. May Hangul chart po ako dyan kung paano basahin yung mga double consonant. Meron din po ako doon. Alright? So, makko 따뜻해요. So, the weather is clear and warm. makko 따뜻해요. 맵고 짜요. This is spicy and salty. 작고 비싸요. Small and expensive. 착하고 친절해요.
is kind and nice. 착하고 친절해요. So this is not describing weather, so hindi yan yung tamang sagot. Alright, so this is the reading portion naman, guys. So look at the picture. 다음 그림을 보고 look at the following picture. 다음 그림을 보고 맞는 문장, the correct sentence 고르십시오. Please choose. So look at the picture and choose the correct answer. I'll give you guys a few seconds po to choose and share your comments or share your answers sa comments. Mag-coffee break lang si Sonseng Nim. A few seconds lang naman. Para lang may energy si Sonseng Nim. Medyo nakakapagod tong araw na kanina. Okay? Yes, coffee is life, guys. Alright, so I can see na yung iba, nag-share na po sila ng mga sagot. O si Marlon Shi, nag-share na po siya ng sagot. Right, this is good practice, guys. Yeah. Sige. So, let's look here. So, nagpipick up po siya ng phone. So, answering a call, no? So, to answer a call, we use the phrase 전화를 받아요. 전화를 받아요. 전화를 받아요. So, to receive a call or to answer a call. 전화를 받아요. Pwedeng landline, pwedeng cellphone. It does not matter. Kasi yung pinipick up mo, yung i-receive mo is the call. So, it does not matter kung cellphone or landline ba yan. 전화를 걸어요. Ito po yung tut. Magpipindot ka ng number sa landline or sa cellphone. You are making a call. Or, napindot mo na yung number at nagre-ring siya. 걸어요. You are making a call. So, iba po yan sa 전화해요. Iba po siya. Pag 전화해요, may kausap ka na. 전화를 걸어요, you are making a call, wala pang sumasagot sa tawag mo. You are just making tututututut the call. 전화를 걸어요. 전화를 바꿔요, maglilipat ka ng tao. Maglilipat ng tao. Okay. You will change the phone to the person na gusto nilang kausapin. So, that means to change to the person. 전화를 바꿔요. So, to transfer the call. Pwede din. 전화를 바꿔요. Then, 전화를 끊어요. To end the call. So, to disconnect the call or to hang up. 전화를 끊어요. So, sa Korean, pag nagta-telephone call po sila, they don't say goodbye. Typically, pag mga friends lang or co-workers, ganyan, and you want to end the call, they don't say bye-bye. They would just say, 끊어요, 끊어요. Or, pag close na kayo, casual, 끊어, 알겠어, 끊어, I'm hanging up na, 끊어, toot. Ganyan po sila sa Korea. So, this is not just a phrase, it's also, it is a phrase. They also use it in real life po. Ganyan po ang style ng mga Korean. Walang bye-bye. Kunoyo, usually straightforward. I'm hanging up. Toot. Ganyan sila. Okay? So, gets na po. Sa number 2 po tayo. Sa number 2, the correct answer is 검색해요. Naver is the Google of Korea. So, dito po sa search bar, you are doing 검색해요. You are searching 검색해요 dito sa search bar nila. So, 검색해요 is to search. 통화해요 is to be on a call or to be connected in a call. 통화해요. 채팅해요. Ayan. Straightforward chatting. 가입해요. 가입해요 is to join as a member. So, to join Facebook, to join Google, to join Naver, gagawa ka ng membership, 가입해요, yan po ang word na yon, to join, or to become a member, 가입해요, 가입해요. Okay, so correct answer, 검색해요. Sige, so dito na po tayo sa fill in the blank, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 빈칸, blank. So, ayan, tinanggal ko na po yung English translation para hindi po kayo matempt, no? Just to rely on the English. In the actual exam, wala namang English translation ang test. So, try your best to understand. Wag po tayo na ma-intimidate masyado sa fill in the blanks. So, here, 식당이 blank. So, question mark. So, dito, if-fill in nyo po yung tamang question. So, if there is a question mark at naka-blank yung question, then look at the answer. Baka dito po, may clues na po tayo.
싸고 맛있어요. So it is cheap but delicious. So mura lang, masarap pa. 싸고 맛있어요. Alright, so in this case po, they're asking kung kamusta. How is the restaurant? 식당이 blank. So the correct answer dapat 어때요? 식당이 어때요? How is the restaurant? And then nagbigay po siya ng sagot na mura lang pero masarap. 싸고 맛있어요. 뭐 해요? Is what are you doing? Hindi yan pwede. We're not asking what the 식당 is doing naman. 언제예요 is when. So, dapat yung sagot should be a date or a time or day of the week. 'Di ba? So, hindi naman yan yung sagot. So, 언제예요? Not possible. And then last, 얼마예요? 얼마예요 is how much. So, if ever how much, 얼마예요, ang tanong, there should be a price. No? So, 얼마예요? So, there should be a price in the answer. Wala namang pera dito. Wala namang number. So, this is not the correct answer. 어때요 is the correct answer po. Ayan, si Rachel, yay! With a heart. Ayan, happy siya, nakakuha siya ng tamang sagot. Alright, dito muna po tayo sa number 4. Fill in the blank. 거기 병원 있지요. Alright, so dito po, similar pattern po siya sa listening kanina. 거기 병원 있지요. So that place is the hospital, no? So this means it is over the call. 거기 병원 있지요. Blank. 여기는 약국이에요. So, nag-blank po siya and then nag-second sentence pa. Okay, so dito po sa second sentence, 여기는, this place here is 약국 daw. 약국이에요. This is the pharmacy. Oh, so it's the pharmacy. So nagkamali siya. Imbis na 병원 yung tinawagan niya, it's the 약국. So here among all of these phrases or sentences po, 전화를 껐어요. Turned off the call. Oh, this is not possible. 문자가 왔어요. I received a message. Dito po dapat sa blank sa response ni na. So dito po lahat po ito is a response. Response po siya dito sa question niya. So the tamang response, dapat tamang response, 전화 잘못 거셨어요. 전화 잘못, mistake. Pag 잘못, nakita niyo po yung 잘못, it can mean either you did it wrong, 잘못, mistake, or 잘못 is not do well. So, either one or the other po yon. Mistake po, 잘못, or 잘못 na not well. So, not that well. 잘못 거셨어요. In this case po, 거셨어요, 걸어요, to make a call. Tapos, she, may she sa gitna. Just to illustrate lang po, no? I-type out ko. Wait, type ko lang. So, 걸다, 걸어요 po siya. Pag simple present tense. Pag 걸다 plus she, this is an honorific addition. So, marami po tayong mga verbs na pag nagdagdag po tayo ng she sa gitna, it makes it honorific. Anong ibig sabihin ng honorific? Magalang po na salita. So, what it does, itong she na to, gagawin po siyang yung action ng ibang tao, yung action ng kausap natin is a respectful action. So when we say na, ay, mali po yung tinawagan niyo, sir. Gusto natin na yung ginawa niyang action ng to call is more honored. So yung action niya, we are honoring their action. Ang weird ng explanation ko, pero that's just to simplify it lang po. So, yung golda na to is too plain, too simple. I can do golda, 걸어요. Pero, kung customer ang naggoroyo, the customer is honored. So, i-honor ko siya, I will add she. So, hindi na siya 걸어요, 거셨어요. So, naging 거셨어요. 걸 plus 으시. So, 걸으세요, 거셨어요. I think naging 거세요 pala siya. 거세요, tsaka 거셨어요. Yun. So, hindi ko po mako-cover ngayon kung bakit naging ganyan, but just remember, there is something called the honorific addition.
ito po yun, yung ushi. Okay? So, 잘못 거셨어요. So, it means you dialed the wrong number. So, 전화 잘못 거셨어요. You dialed the wrong number po. 여기는 약국이에요. This is the pharmacy. Okay? Alright, last na po tayo sa number 5. Again, a fill-in-the-blank question. So here, pag mahaba na po siya, wag po tayo ma-intimidate. Look at the answers first. Alright? 싸고 편리해요. 싸고 편리해요. Cheap but convenient. Okay, cheap but convenient. Ay, cheap and convenient. Sorry, not but. And convenient. 싸고 편리해요. 시간하고 돈이 필요해요. Need time and money. Dito sa 3. Sa number 2, difficult and complicated. 어렵고 복잡해요. 아이디하고 have ID and password. ID하고 비밀번호가 있어요. So, ito po yung options natin. So, to read, dito po sa may blank space. Ito po yung fill in the blank natin. Okay. Pag may nakikita po kayong mga ganito, 그래서, 그리고, these are conjunctions or sentence connectors. If you see a sentence connector right after the blank, this will be a good clue. So, makatulong po siya sa pagkuha ng tamang sagot. Kasi, ang mga sentence connector, it connects sentence 1 and it connects sentence 2. Ang meaning ng 그래서, therefore, that's why, kaya, so sentence 1, kaya, sentence 2. So, yung sentence 2 is the reason, or sorry, yung result ng sentence 1. Sige, basahin natin. Internet shopping은 blank. So, internet shopping daw is blank. 그래서, that's why, 저는 주로, often, usually, 주로, 인터넷에서, at the internet, in the internet, 인터넷에서, 옷을 많이 사요. damit, marami, bili. So, bibili siya ng maraming damit sa internet, usually. That's why. So, ito po yung cause. Ito po yung cause. So, ang tamang sagot po dito is the cheap and convenient. Kasi bakit naman siya bibili ng maraming damit kung hindi mura lang at convenient ang system? I did not need to read the first and second sentence kasi dito sa sentence connector pa lang, I was able to get an idea na kahit hindi ko basahin yung first and second sentence. So, these are the conjunctions, yung mga conjunctions or sentence connectors like this in the fill-in-the-blank activity or questions can be helpful sa inyo. Magiging technique or strategy po yan to be able to save time. Okay? Hindi po yan applicable sa lahat, but it will help you save time, especially kung wala ka pa sa other parts ng exam. So, this is a time-saving technique po. So, not always applicable, but it can save you time. Yan lang naman po yan. Alright? Okay, just reading your answers. Very good, guys. Yung iba, 1 ang sagot. 잘했어요, 여러분. Okay lang kung na-late po yung iba. 괜찮아요. It's okay. Alright, so this one po are additional activities. I'm not sure kung gusto nyo pong gawin. Pero sige, we can try just at least 1 and then we will move on sa chapter 20. So, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, this is the same. 빈칸 lang po siya. So, here, blank naman. Okay, so we don't have a conjunction po. Wala po tayong 그래서, 그렇지만, to give us a clue. So, here, let's look at the answers po. So, we have 1, 2, 3, and 4. Yung 1 and 2, they have the same verb. Sa 3 and 4, they have the same verb. Pero, iba po yung grammar nila. 야합니다, ditong dalawa, same grammar.
해줍니다, 알려줍니다 is the same grammar. So itong 야합니다, 야하다, or 야되다, this is the should do, have to do grammar po. So kung anong verb ang naka-attach dito, kailangan gawin. Okay? Tapos itong 해줍니다. So pag 해주다, do verb for someone. Kaya po naka-juda po siya to give because you are giving other person the action. So, tinutulong mo yung tao. Tutulungan mo yung tao, you are doing something for them. So, kaya, 해주다. Dito po nanggaling yung 해주세요. 이거 해주세요. Please do this for me. 주세요. 주세요 is please give. 해주세요. Please do it for me. Same lang po siya. Lahat po yan ay nanggaling sa 해주다. So, yung 해줍니다, pag 해줍니다, hindi sa 주세요. 줍니다, instead of other person to do for you, you do for that person. Kaya naka-줍니다 po siya. Hindi na siya 주세요. 줍니다. You, ikaw, as the speaker, will help the listener. Gagawin mo itong action para sa kanya. So, guhada is to find. Synonyms po ng chatda. Synonym po to find also. 구하다, to find. And 알리다, to inform someone. To let them know. So, 알리다. So, to inform or to let them know. So, 구해야 합니다. I have to find. 알려야 합니다. I have to inform. 구해줍니다. I will find for you. 알려줍니다. I will inform for you. Okay, so these are the 4 options po. Kaya, importante na may bao tayong hindi lang vocab, grammar as well. So, let's read it all together po. 꼭 알고 싶은 전화번호가 있으면 꼭, immediately, definitely, 꼭 알고 싶은, something you want to know. 전화번호, telephone number, 있으면, kung meron, 으면, kung, if. So, kung merong telephone number na gusto mong malaman, 114로 전화하십시오. Please call 114. Kasi yan po yung telephone number for the national directory. So, parang operating number ng buong Korea. 상담원에게, 상담원 is just a consultant. Kung sino po yung sasagot sa phone, siya po yung consultant mo. 상담원에게, to the 상담원, 그곳에, that place, which, location. 와, and, 가게, 이름. So, shop name or store name. So, location and store name, 가게 이름을 이야기하면, if you tell them, if you say it, 이야기하면, 전화번호를, the telephone number, 친절하게, friendly, or kindly, blank. So, ano kaya ang tamang sagot po dito? Alright? 네, 아저씨 TV, 안녕하세요. Hello po. 안녕하세요. Hindi daw nakapasok yung friend, sabi ni Valentin siya. 괜찮아요. Siguro may internet issues lang siya. Okay. So, here the correct answer, yes guys. Sa number 4, 알려줍니다. They will inform you. So, when you call the directory na 114, they will not look for it. Usually, meron na po silang directory. Kasi sila nga ang directory. So, they will let you know. Okay? So, 알려줍니다. So, they will let you know. Basta ibigay mo lang yung which at ibigay mo yung 가게 이름. So, the location and the store name. Okay? So,
줍니다. 잘했어요, 여러분. Good job. Okay, so dito po, skip po muna natin, no? I'm very sorry. But it's available naman sa book po natin. Gusto ko lang po sana na punta po tayo sa chapter 20, part 1. Alright? Kasi this one is bulk of the new lesson. So, chapter 20, part 1 po tayo. Alright, so let's get ready, guys. Vocabulary po muna, no, before we go to the grammar part. But in chapter 20, we have ulkeyo and nungot. Okay, very common grammars po ito. So, very important po yan. Actually, halos lahat naman ng grammar sa EPS topic books, very important. So, this is the grammar that we will focus today. So, first, list of vocabulary. Ohi-il. Ohi is vocabulary. Cleaning, 청소. So, we have words related sa 청소, sa cleaning. So, to be dirty, 더럽다. 더럽다. So, because 더럽다 is a 비읍 irregular, majority mga adjective. So, 더럽다 is adjective to be dirty. So, 비읍 irregular naging 더러워요 pag conjugated into present tense. Present tense polite, tapos pag formal, 더럽습니다. 더러워요, pag naka-polite lang po. 더러워요. Opposite naman, maraming kasi naghahanap, may listahan po ba ng antonyms at synonyms kayo? Nandito lang sa libro. Kailangan nyo lang po na i-connect lang. 더럽다 is the opposite of 깨끗하다. Alright, so kahit hindi po magbigay ng list of antonyms, list of synonyms, it's already here naman po. Okay? So, 더럽다, 깨끗하다. 깨끗하다, to be clean. 깨끗해요, polite. 깨끗합니다, formal. 깨끗하다, to be clean. Alright, opposite, 더럽다. Okay, so ang mga kwarto nyo ba? 더러워요 or 깨끗해요? Sagot ng truth. Dapat totoo, ha? Kung 더러워요 ba or 깨끗해요 ba? Okay, next. 어지럽다, to be messy. May other meaning din po ang 어지럽다. To be chaotic, to be dizzy. 어지럽다. So, to be messy, chaotic. Kaya ito po dirty, pero pag messy, kasi ang chaotic masyado. 어지럽다. So, 어지럽다 is a 비읍 irregular din, kagaya ng 더럽다. 어지러워요, ang conjugation niya into polite. Then, 어지럽습니다 for the formal. 어지러워요, 어지럽습니다. 어지럽다. Okay. Next, to be well arranged. So, ito po, opposite naman. So, ito, antonyms ulit. Alright? 정돈되어 있다. 정돈되어 있다. One more time. 정돈되어 있다. 정돈되어 있다. So, 정돈되어 있어요. 정돈되어 있습니다. 정돈되어 있어요. 정돈되어 있습니다. So, to be well arranged. Okay? So, kung naghahanap naman kayo ng synonyms, similar words, edi 더럽다, tsaka 어지럽다, ito po yung mga synonym. 깨끗하다 and 정돈되어 있다 would be synonyms also. Ganyan lang po. Next, to clean, 청소를 하다. Alright, so dito po yung mga hada verbs po kasi, minsan may 를, particle, minsan wala. So, we can have 청소를 해요. We can also remove the 를. Pag may hada, okay? Do not misunderstand. Hada lang po. So, pag may nakita po kayong mga may hada, these are noun words. Pwedeng maglagay ng ul particle, pwedeng wala. 청소를 해요 or 청소해요. Same meaning lang po yan. Hindi siya nag-iba. It still means to clean. Cleaning in present tense polite. Same meaning po. 청소를 합니다 or 청소합니다. Applicable po siya sa mga hada. Does that mean itong to clean up
정리하다 can also use rule particle. Yes po. Kasi 정리 meaning organization, arrangement. 정리하다 pag walang rule, 정리를 하다, 정리를 해요, 정리를 합니다 ay pwede. So these are applicable sa mga may hada. So in this case, si 청소를 meron, si 정리하다 wala. But the meaning is still the same po. 정리해요, 정리합니다, still the same. 정리하다 can also mean to arrange or to organize, to clean up. 정리하다. Actually, may fourth meaning pa itong 정리하다. To fire a person. Kasi i-clean up mo na yung record nila. This is something I found out lang sa mga Korean company. Imbis na sabihin nila i-fire, i-dismiss nila yung tao, they will say na 정리해요. 정리합니다. 저 직원을 내일까지 정리해. Yung tao na yan hanggang bukas. Tanggalin mo siya ha. Ganyan po. 정리하다. So, nalaman ko lang to nung nakapasok ako sa Korean company. So, now you know, 정리하다 may fourth meaning din po siya. May hidden fourth meaning po. O, sabi ni Valentine, 집이 깨끗해요. True ba? 더러워요, sabi ni Ruel C. Okay, so dito po, sa to vacuum na po tayo. 청소기를 돌리다. So, 청소기 is the vacuum itself. So, yung 청소기 is this one po talaga. Itong vacuum. 청소기. So, 돌리다, it means to run it. So, to run the vacuum, so nagva-vacuuming ka. So, 청소기를 돌려요. 청소기를 돌립니다. To vacuum or to run the vacuum, 청소기를 돌리다, 청소기를 돌려요, 청소기를 돌립니다. Okay. So, yung 정리하다, alam nyo na, to clean up, arrange, organize, 정리해요, 정리합니다. Last, to clear dust away, 먼지를 떨다. 먼지를 떨다. So, 먼지 is dust. 먼지를 떨다. 떨다, to clear or to brush. Brush away. 먼지를 떨어요. 먼지를 떱니다. Ganyan po ang conjugations nila, polite and formal present tense. 먼지를 떨어요, 먼지를 떱니다. Okay, next na po. 쓸다. So, to sweep. 쓸다. 쓸다. 쓸어요. 씁니다. So, 쓸어요. 씁니다. So, to sweep. To wipe. 닦아요. So, 닦다. To wipe something. 닦아요. 닦습니다. Hala, nasobrahan ng da. Okay, nasobrahan lang ng isang da. Ito din, nasobrahan lang. Okay? So, 닦아요. 닦습니다. 닦아요. 닦습니다. So, you can also wipe your face, 입술을 닦아요. So, to wipe your lips. Kasi may, may toothpaste. May toothpaste pala sa bibig. 닦아요, to wipe something. Next, 쓰레기를 버리다. So, to throw away the garbage. So, yung garbage is the 쓰레기. 를 is particle. 쓰레기를, so yung action po mismo ng to throw away, 버리다. 버리다. So, to conjugate 버리다 is 버려요 in polite, present tense. 버리다, pag formal, 버립니다. 버립니다. So, 버려요. 버립니다. And then here, cleaning equipment. So, 청소, cleaning, 청소, 도구, equipment. So, 도구, equipment, not necessarily equipment like machine, pero 도구 like mga tools naman din. 도구 can also mean tools. 도구.
Okay. And then, broom, 빗자루. One more time. 빗자루. 빗자루. So, itong letter S sa ilalim, T final sound po. So, T final sound, and then 자루. 빗자루. 빗자루. Broom. So, pwede yung mahaba, pwede itong maliit. 빗자루. 걸레 for the mop. So, not necessarily mop to, no? Pero 걸레, anything that you use to wipe the floor, to wipe the walls, to wipe the window, 걸레. 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 And then last, 휴지통. Just to clarify, 휴지통, 휴지 is tissue. 휴지통, 휴지통. 휴지통, maliit po siya. Yung 휴지통, pang sa bahay, sa loob ng bahay, maliliit na trash can. Yung mga malalaki po, sa labas ng bahay, or even in your house, basta may malaki po kayong trash can po. 쓰레기통 ang tawag sa kanya. 쓰레기 is garbage. 통 is the container. 쓰레기통 is also trash can, garbage can. Ang pagkaiba po dito, 휴지 means tissue. So, yung tissue kasi maliit lang siya. So, dahil 휴지통, edi maliliit lang na garbage. 휴지통 is garbage can, but there is also 쓰레기통 na mas malaki siya. 쓰레기통. Okay, 덱스터씨, just to clarify po, may kinoment po si Dexter 씨, yung 쓰고 있어요. Yung 쓰고 있어요, hindi po nanggaling dito. Hindi po galing dyan. If you are using go 있어요 to sweep, 쓸고 있어요, I am sweeping. Ito po yung tama. 쓸고 있어요, sweeping. 쓸고 있어요 ang tama. Pag nakita nyo po itong 쓰고 있어요, you are probably using the or looking at the 쓰다 to write or 쓰다 to wear or 쓰다 to use. Yes, maraming meaning po ang 쓰다. If you see the 쓰고 있어요, it is not 쓸다. Magkaiba po yan. So, yung 쓰고 있어요, nakadepende po kung ano po yung object na kasama niya. If you are saying na, for example, 글을 쓰고 있어요. 글 means paragraph or writing statement, written statement. 글을 쓰고 있어요. So, you're not wearing a paragraph. You're not using a paragraph. You are writing a paragraph. So, pag iniba ko naman po itong 글, gawin ko pong 쓰고 있다. 모자, hat. 모자를 쓰고 있어요. Are you writing a hat? You can use a hat. Pero if you're wearing it, 모자를 쓰고 있어요. To wear ang tamang meaning nito. 모자를 쓰고 있어요. I am wearing a hat. If you want to say na you're using, for example, a computer, 컴퓨터를 쓰고 있어요. Are you writing a computer? As in literally, magsusulat ka sa note sa computer mo. Literally, magsusulat ka on your computer. Gagamit ka ng pentel pen, susulat ka dyan? Hindi, di ba? So, you're not writing a computer. You're not wearing a computer. You are using a computer. So, yung context po kung ano ba yung tamang na 쓰다 ang gagamitin mo, it all depends on the object. Nakadepende po kung ano po yung kasama sa sentence mo na object, mag-iiba po yung meaning ng 쓰다. Kaya it doesn't matter kung 쓰다 ang gamit dito, it depends on the whole context na ng sentence. So, kailangan nyo pong basahin yung buong sentence po, no? Oh, Winner si 감사합니다. Thank you po for the 35 stars. Thank you po. Si Akira si nagtatanong sa 쓰다, ilan ba daw yung meaning? 쓰다, as far as I know, 4 ang meaning niya. Yung common meaning po, 4 po siya. Pero ito yung nasa screen nyo po ngayon is just the common 3. Yung 쓰다 na isa is bitter.
쓰다. Yung taste na mapait. Tama po. 쓰다. Tama. No, dito. I-type ko na nga kaya. 쓰다. To be bitter. Pag to be bitter naman, pag describing word na adjective po na to be bitter, hindi po siya rule particle po. At hindi nyo po magagamit ang go 있어요 sa to be bitter, hindi po pwede. Yung 쓰고 있어요 na to, kasi hindi po ongoing. You cannot say, oh, it is bittering. Wala namang ganyan. Nagpapait. Hello? Nagpapait? Wala namang ganyan. We cannot progress an adjective. You cannot ongoing a bitter. Diba? So, hindi po magagamit ang 쓰고 있어요. You can just say 써요. 써요. So, if for example na may copy po tayo, copy가 써요. You are describing the copy. Copy, mapait. Copy, kape. So, you are describing the copy, kaya you're using the subject particle. This is something I already discussed way before na po. Wala na po tayo dito. Pero, pang-review lang din. So, if you are using 쓰다 to be bitter, this is not possible grammar na go 있어요. Tapos, pag adjective po siya, you should be using subject particle po at hindi object particle. Kasi wala pong action na magagawa sa copy. You are describing copy, not doing anything sa kape. So, the coffee is bitter. 커피가 써요. 감사합니다. Roel and May 426. 감사합니다. Thank you po for the 35 stars. Wino si 아니에요. Not like that po. Have using computer, hindi po. Go 있어요 means using. Ongoing action. Grammar po siya. Hindi po siya verb na itda. Grammar po yan. Kasama. Go itda. Grammar po yan. Okay. Next na guys. Sa dialogue po, let's listen to the dialogue po muna bago po tayo pupunta sa grammar portion po. Sige. Play ko na po track 64. 20과 저는 설거지를 할게요. 대화 1. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. 네, 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요, 지금 해요. 투안 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. Alright. So, breakdown po natin ng konti. So, dialogue po ni Tuan at ni Lihan, ang mga main characters natin, 청소를 안 해서. So, itong an, dalawa po yan. So, may dalawang meaning ang an. Meron po tayong an na inside or in. Meron po tayong an na not, negative. So, dito po, pag dalawa po yung meaning, read the whole sentence. 청소를 안 해서. So, dahil may an po tayo kasama ng action, this is not a location. Pag location, usually may mga particle yan. So, 가방 안에, inside the bag. 공원, 건물 안에, inside the building. 건물 안에. Usually may location yan. Since 청소 is not a location, automatic not ang meaning nito. So, 청소를 안 해서 because of not cleaning, because not cleaning it. 방이 너무 더럽네요. Too much. Very 더럽네요. The room is too dirty, no? Masyadong madumi na ang kwarto. 방이 너무 더럽네요. Si Lihan, 네, yes. 바빠서, because I am busy or because we are busy. 바빠서. So, pag may so, basta po, naka-conjugate na siya into present tense, tas lalagyan ng so, it's because. Because busy. So, because we have been busy, 바빠서. 시간이 없었어요. We have not had any time. Wala tayong oras. 시간이 없었어요.
Si Tuan, 지금, right now, 같이, together, 청소할래요? So, would you like to clean together now? 지금 같이 청소할래요? Si Lihan, nag-agree. 그래요. Sure, that's fine. 그래요. sige. 그래요. 지금 해요. Let's do it now. ngayon na gawin. Tuan 씨는 방을 쓸어주세요. So, yan po yung kanina yung ine-explain ko po na he 주세요. You are telling the other person, please do it for me. Gawin nyo po para sa akin. 쓸어주세요. So, 방을 쓸어주세요. So, si Lihan nag-request kay Tuan. Tuan 씨는 방을 쓸어주세요. So, please sweep the room. 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. 먼지, dust, 닦을게요. I will wipe the dust. 먼지를 닦을게요. So, ito po naka-highlight in blue text is our new grammar, which is a type of future tense. Okay, baka may magtanong dyan, ano ba yung pagkakaiba nito sa isang future tense? Meron pong slide to explain yung dalawang future tense. 울 거예요 at itong 울게요. Magkaiba po sila ng meaning po. They are both future tense, but the intention is different. Okay, explain ko na po. Itong 울게요, attached po siya sa verb. Meaning, imposible na makagamit ito sa adjective. Ano ba yung adjective po? To be big, to be small, to be pretty, to be ugly, to be dirty. Ayan. So, yung mga marumi, maganda, mabait. So, these are all describing words. Hindi nyo po magagamit ang ulkeyo dito. No. Cannot. Verb lang po siya. So, verb ulkeyo, you will do the verb immediately. So, yan po yung isang major meaning po niya. Immediately mong gagawin. So, agad-agad. So, speaker's intent to do something kasi agad gagawin mo. Intention mo, nagagawin mo siya. So, it expressed the speaker's intention. If it ends in a vowel, yung stem po natin ends in a vowel, we will put LKO. If it ends in the real consonant, LKO. Okay, may mga examples naman po ako to help you conjugate. Sige, so ganito po yun. Stem lang po ang kailangan natin. Nakaparenthesis itong u kasi nakadepende sa stem. Ano ba yung stem natin? Example, mokda to eat, mok ang stem. Alright? So, lahat po ng mga verbs natin, naka-plain form or dictionary form. So, all of these words, wala pang tense. Present tense ba yan? Future? Past? Wala pa tayong ginagawa. So, these are all just plain, basic. Mokta, kata, manderta. Wala pang tense yan. So, pag tinanggal po natin yung da, you are left with the stem. Alright? So, ito pong mok, stem po natin. May batchim ba yan? May consonant sa ilalim po? Meron. So, may stem, may batchim po ang stem. May consonant sa ilalim ng stem. So, we will add ulkeyo. Mok ulkeyo. 먹을게요. Let's look at the example. 김치를 먹을게요. I'll eat the kimchi or I will eat the kimchi. Kainin ko ang kimchi. 김치를 먹을게요. I will eat the kimchi. 김치를 먹을게요. So you are expressing intention, nakakainin mo, at agad-agad or at least very soon gagawin mo siya. 먹을게요. I will do it. That's your intention. Kada, next. Kada, to go. Ano po ang stem ng kada? Ka. Very good. Ka. So, ngayon, may consonant pa sa ilalim? Meron po ba? Wala. So, dahil wala pong consonant sa ilalim, please put the letter L dito sa ilalim ng ka. Put it here. Lagay mo lang dyan ha. Yan. So, 갈게요. 다음에 갈게요. 다음에 갈게요. I'll go next time. Punta ako sa susunod.
다음에 갈게요. So you are expressing the intention na pupunta ka. If not immediate, at least yung intention mo ay nandyan. It's like you're also making promise. Kaya po, usually immediate action ka, or immediate action ang meaning ng ulkeo, it's because you are promising to do it. So if somebody says halkeo, whatever verb ulkeo, they are making it a promise na gagawin nila. So usually, to not forget, gagawin mo na agad, right? So, 갈게요. So, 다음에 갈게요. So, they're making a promise intention na gagawin talaga nila yon. So, they will really go sa susunod. 다음에 갈게요. Last, 만들다. 만들다 to make. Ano po ang stem ng 만들다? Stem ng 만들다. Very good. Kung mandul ang sagot nyo, mandul. Mandul, dito po, kailangan po natin tanggalin yung letter real. So, for this one, we remove the real. Kasi gusto niya maging vowel ending. For some reason, yung mga may real ending, yung mga may letter L sa stem nila, they like to become vowel. Trip lang nila yon. So, yung trip nila, ayaw nilang may L. Okay? So, ayaw nilang may L, o tatanggalin daw si L, naging mandu na siya. So, dahil vowel ending si mandu, edi lagyan natin ng LKO kagaya ni kada. So, LKO, mandulkeo. So, parang wala tayong ginawa, no? Imbis na maging ulkeo, kagaya ng mokda, naging mandulkeo lang siya. So, ito po may sariling mundo, yung mga letter real. Verbs na ganito, na may letter L sa ilalim. Yan, may sariling mundo yung mga yan. Gusto nila na separated po. So, mandulkeo po, cookie mandulkeo. I will make the cookies. So, yan. So, nagpaplano, magpapatlak daw sila. Pero yung isa, cookie mandulkeo. Ako, gagawa ako ng cookies. Gawin ko yung mga cookie. I'll make the cookies. Cookie mandulkeo. Ako yung gagawa. Cookie mandulkeo. So, nag-express siya ng promise or intention to make the cookie. So, see? Ito po yung way to conjugate into the ulkeo. So, you are expressing intention, expressing a plan, or pretty much promise po to do the action. So, let's go back dito sa to page 236 po ito. So, let's read the examples po, no? 이따가 전화할게요. 이따가 a little bit later, mamaya, 이따가 전화할게요. I will call you later. Siguro itong expression, nasa meeting siya, or may ginagawa siyang trabaho, tapos may tumawag. 이따가 전화할게요. I will call you later. So, it expresses na nagpa-promise po siya na tatawag talaga after. Tatawag na lang siya mamaya. 이따가 전화할게요. Pag nagsabi ka ng 전화할 거예요, yung mas mahaba, 전화할 거예요. Yung 전화할 거예요 na future tense does not express urgency, does not express na promise siya. It expresses future tense. Oo, 전화할 거예요. Pero hindi mo alam kung gagawin nga ba niya o hindi. 전화할게요 has a more deeper meaning na gagawin niya. They promise to do the action. Kaya pag ulkeo ang narinig mo, then mas stronger po ang intention niya to do the action. Kaya immediately niya gagawin or ipapromise niya na gagawin niya para sa'yo. Okay? Next example, 내일은 지각하지 마세요. 늦지 않고 일찍 올게요. Okay. 내일은 tomorrow. 지각하지 마세요. 지각하다 is to be late, to be tardy. So, do not be late. 하지 마세요. Do not do it. Wag mong gawin. So, yung 지각하다, to be late. 지각하지 마세요. Do not become late. Do not be late tomorrow. 내일은
about tomorrow, 지각하지 마세요. Do not be late. 네, yes, 늦지 않고, I will not be late. And, 일찍 올게요. I will come early. 일찍 올게요. So, nagpa-promise siya. See? So, dito sa context pa lang ng dialogue ni Ga at Na, nagpa-promise siya na maaga siya darating. 일찍 올게요. I promise I will come here early. So, imbis na 올 거예요 does not have the meaning of a promise. Wala siyang meaning of intention niya talaga na pumunta ng maaga. It just means na future gagawin niya. 100% ba? Di mo alam. Yung 올게요, talagang meron. May meaning ng ganyan. So here, similar grammatical expression, 올게요 versus 올 거예요. So, 올게요 and 올 거예요, both action to be taken, meaning future tense. Parehas po silang future tense. 올 거예요 is used when telling your decision is taken regardless of the listener. So, yung 올 거예요, regardless of the listener, meaning you don't care what will happen to the listener. Basta gagawin mo yung action, it will happen, you will do it, but it will not affect the listener kung sino yung kausap mo. 올게요 is used when speaking if the speaker is making an appointment. Ayan. So, di ba? Making an appointment, making a promise. So, you're promising to the listener na gagawin mo siya. Kaya, 올게요 is stronger than 올게요. 올 거예요. 올게요, stronger ang promise niya compared to the 올 거예요. And then, the subject 올 거예요 can be the second or third person. 올게요 cannot be second or third person. Sino yung nag-send ng stars? Sino po kayo? Thank you for the free tutorial and efforts on Singnim. 감사합니다. Thank you po, Aaron C. 감사합니다 for the 40 stars po. Thank you. Sige, balik na po tayo dito. Similar grammatical expression. So, example. 리한 씨가 앞으로 열심히 할 거예요. So, si 리한 씨, we are talking about 리한 씨 in the future or moving forward, 앞으로 열심히 할 거예요. He will work hard. 리한 씨가 앞으로 열심히 할게요. Imposible. So, itong 올게요, you cannot talk about action ng iba. You cannot promise for other person. So, you cannot use 올게요 sa ibang tao. Kaya, 리한 씨가 할게요 is not possible. So, hindi po pwedeng gamitin yan. Second and third person, 리한 씨, not possible. 올게요 can only be for yourself. As the speaker, ikaw lang ang pwede gumamit ng 올게요 sa sarili mo. So, here, 제가 갈 거예요. I will go. I plan to. And I will go. 제가 갈 거예요. I will go. 투원 씨가 갈 거예요. 투원 will go. 투원 씨가 갈 거예요. So, first person ako, third person si 투원 씨, pwede. So, I can talk about myself using 올 거예요. Other person, 올 거예요, pwede. Pag nandito na tayo sa 올게요, 제가 갈게요. I will go. So, nag-decide ako, I will go. Nag-promise ako, I'm making appointment na talagang pupunta ako. 제가 갈게요. Pero pag pag ang actor ay ibang tao na, 투원 씨가 갈게요 is not possible. You cannot use 올게요 for other person. So, 올게요 at 올게요 at 올 거예요 have the similar translation, pero ngayon, alam nyo na itong dalawa, when you break down po, pag nagka-breakdown na siya, iba talaga ang intention nila. Iba talaga ang meaning nila. Kahit i-type mo sa Google Translate itong dalawa, using the same verb, the translation's the same. The intention, yung meaning sa loob ng grammar na to, dahil sa grammar na to, mag-iiba sila. Alright?
어디 갈 거예요? Where you go? Tama po ba sa pagkasulat ko? Yes, tama po siya. Valentin si. 울 거예요 is future tense. Yes po, Christian si. Ina-explain ko po na 울 거예요 and ul게요 are both future tense with different meanings. Iba po yung meaning underneath. Ah, 그렇군요. Sabi ni Talasi. Okay? So, apply na po natin, guys. So, practice the 울게요. Dito po, sa number 1 and 2, 보기처럼 대화를 완성하세요. Please complete the dialogue. Following 보기, following the example. 방을 닦으세요. 네, 닦을게요. So, kung ano po yung action dito, uulitin mo lang and making the promise using 울게요. So, kung 닦다, to clean or to wipe the room, 네, 닦을게요. Yes, I will wipe the room. Yes, I will clean and wipe the room. Okay? So, number 1 and number 2, I'll give you a few seconds po to check your answer. Magko-coffee break ulit si Sanjengnim. Coffee is life. Alright? Sige. I'll give you some time po to share your answers. Ayan. Ayan, we're not using ulkoyeyo. Hindi po tayo gagamit ng ulkoyeyo. We are using ulkeyo. Ulkeyo. So, hindi koyeyo. We're not using the future tense koyeyo. Using the future tense ulkeyo. So, making a promise po, ulkeyo. Oh, Marlon 씨, 잘했어요. Very good. So, 작업을 정리하세요. Number 1 po muna tayo, guys. 작업을 정리하세요. 정리하세요. So, 정리하다. Ito po yung original na stem. 정리하다. So, itong stem, gamitin natin to. Please organize your work. Or please fix your work. Or clean up your work. 작업을 정리하세요. So, magpa-promise ka, ay, yes po, aayusin ko po, lilinisin ko po. 네, 정리할게요. 네, 정리할게요. 정리하다, galing po siya sa so, 정리하세요, galing sa 정리하다. 네, 정리할게요. Ayan, Victor C, check spelling lang po. CJ 씨, Rodney 씨, 카이스 씨, 크리스찬 씨 잘했어요. Yes, 정리할게요. 네, 비장미 씨도. 덱스터 씨, yung spelling lang po ng 게요. 탄탄 씨 잘했어요. Marlon 씨, very good. Okay, check your spelling lang po, guys, no? Alright. So, sa number 2 na po tayo. 누가, sino ba? 저하고 같이, together with me. 저하고 같이 갈래요. Who will go together with me? Who will join me? Who will go together with me daw? 누가 저하고 같이 갈래요? 제가 같이, so 가다 ang stem po nito, yung 갈래요, galing sa 가다, so should be 갈게요. 제가 같이 갈게요. I'll go with you po. Sasama po ako sa inyo. 제가 같이 갈게요. Ako yung sasama po sa inyo. 제가 같이 갈게요. 제가 같이 갈게요. Alright? 제가 같이 갈게요. I'll be the one to go together. 제가 같이 갈게요. Okay, number 3 and 4 na po tayo. Again, I'll give you a few seconds po to share your answers dito sa number 3 and 4. Number 3, 투안 씨는 내일 뭘 준비할래요? So, 투안 씨, tomorrow, what will you be preparing? Ano ba yung i-prepare mo bukas? 저는 과일을 blank. So, 과일, mga prutas. So, this is the verb po. Uulitin lang natin. So, ano pa yung tamang ulkeyo for the 준비하다. Sa number 4,
사진을 찍어줄래요? Would you take a picture for us? 사진을 찍어줄래요? 좋아요. Sure. 제가 사진을 blank. So, ito po dapat yung verb niya, yung 찍다. Okay, I can see your answers na po. Starting from, ayun, Marlon C. 준비할게요. Very good. Chester C. Christian C. Ayan, check spelling ng Jonan. Christian C. Yung Jonan po natin. Pero tama naman yung remaining part. Okay, good. 좋아요. Ayun yan. Kinorek niya agad si Christian C. 잘했어요. Sige. Dito po, number 3 from the 준비하다. 준비하다 should be 준비할게요. I will be preparing 과일. So, nag-promise siya na maghahanda daw siya ng prutas. 과일을 준비할게요. I promise I will prepare 과일. 과일을 준비할게요. Next, dito 사진을 찍어 줄래요? So, dito 찍어 줄래요? It's the 해 주다. So, itong 주다, nilagyan po ng ulle요. This is another grammar. So, 주다, ulle요. So, the actual action. Yung action po na gagawin is this one. No? So, 찍어 or the whole thing. 찍어 주다. 찍어 주다. So, hindi po dapat na 주다 lang. It's not 주다. This is not the action po. Itong buong phrase na to. Ito yung buong phrase na gagawin niya. Hindi lang ito or hindi lang dapat ito. Should be the whole thing po, guys. Either ito, 찍다, take picture, or itong 찍어주다. Because 해주다 is to do something for somebody else. To do action for somebody. Magkasama po silang dalawa to. Okay? Alright, so just to share po, kung ang sagot nyo po dito sa 4 is just 줄게요. Kung 줄게요 lang ang sagot nyo, mali kayo. Okay, unfortunately. Bakit? Ang meaning po ng 주다 is to give. To give. So, 제가 사진을 줄게요. I will give you the picture. Kaya hindi po siya tama kasi ito po ang buong word natin. Hindi lang po 주다. Should be 찍어주다. 찍어주다. Because it is take picture. 사진 찍다, to take picture. 사진 찍다, to take a picture. 사진을 찍다, to take a picture. 사진을 찍다, to take a picture. So, kung 주다 lang, 줄게요, I will give you picture. Hindi po yan tama. We need to use the whole phrase. Do the action for you. 해주다. So, pag 찍어주다, take for you. So, take picture for you. Ayan. So, ano kaya ang tamang sagot po dapat? Ang tamang sagot po dapat dito for number 4 should be, 찍어줄게요. So, hindi lang 줄게요, guys. So, parang ang mangyayari dito, half point lang po kayo. Kasi nawala po yung actual na 찍어, which is part of the whole phrase. 찍어주다. 찍어주다, to take for you. To take the picture for you. 주다. So, 찍어줄게요. 네, 알겠습니다. 찍어줄게요. Yun. Good. Very good, guys. Tama, D30. 주다 is please do for me. Tama po. Kaya po, pag 줄게요 lang ang sagot dito, it's not correct. Alright? Gets na po ba, guys?
So, last 30 minutes na po ng class, sakto, we are entering part 2 ng chapter 20. Kayang-kaya nyo yan, guys. Last 30 minutes na po for chapter 20, part 2. So, always, before we start the grammar, learn the new vocabulary po muna. Okay lang po, guys, kahit hindi nyo po ma-memorize agad-agad to, no? So, the vocabulary is, it takes time. Ang human brain po can only memorize 20 words per day. Maraming sa study po. May nabasa po ako mga article. Siguro maximum lang ang kaya ng tao so far na mga polyglot, na mga multilingual ay mag-memorize ng 50 words per day. Yan yung mga polyglot ha. Sila po yung kinakareer nila yung mga multiple languages. So kung average person lang, around 10, 15 to 20 words per day. Kaya, wag po tayong mag-overload po, no? Kasi, for sure, malilimutan mo lang yan sa susunod na araw. So, give yourself time to remember the vocabs. You can always go back to this video. So, for the second set of vocabulary po, it's all about household chores. 집안일. So, household chores, 집안일. So, favorite word ko to. Bakit? 집, bahay. An, sa loob. Il, trabaho. So, 집, bahay. An, inside. Il, work. So, 집안일 is work inside the house. Kaya, yung translation po niya, household chores. Because this is work inside the house. 집안일, work inside the house. 집안일. Kaya nakakatuwa itong word na to. Literal talaga siya, no? 집안일. So, ang first na 집안일 po natin, na mga household chores, would be doing grocery. 장을 보다. 장을 보다. So, to do grocery shopping or to go grocery shopping, 장을 보다. In polite po, 장을 봐요. In formal, 장을 봅니다. So, these are present tense po. 장을 봐요. 장을 봅니다. Next, to cook rice. So, 밥 is rice. 밥, rice po yan. ul, object particle. So, ito, kinonjugate ko lang yung 하다, to 해요, 합니다. So, 밥을 해요, 밥을 합니다. To make rice or to cook rice. At may isa pa, yung naka-parenthesis po, optional siya. You can say 하다, you can say 짓다. Same meaning lang po sila pag may kasamang 밥 sa sentence. 밥을 하다, 밥을 짓다, same meaning, cook rice. Itong 짓다 po, we need to conjugate differently. Hindi siya 지서요. Hindi. Ang siyot na yan, ang letter S na yan sa ilalim, mawawala. This is part of the irregular S, irregular siyot, mga verbs. So, yung letter S wala, naging 지어요 po siya, kaya hinighlight ko. Iba po yung conjugation niya into present tense. 지어요 po siya. 밥을 지어요. 밥을 지어요. Next, 밥을 짓습니다. Ayan, so no changes pag 씁니다 ang ending. 밥을 짓습니다. 밥을 짓습니다. Alright. So next po, to cook. So, to cook food, 음식, pagkain po. 음식, food, 만들다 is to make. So, literally, to make food. Make. 음식, food. So, to cook, 음식을 만들다. So, to make food. Yung 만들다, pag present tense polite, 만들어요 po siya. 만들어요. 만들어요. To cook, or to make, sorry. To make, 만들어요. Pag formal, 만듭니다. 만듭니다. So, 만듭니다, to make. Ayan, since may irregular conjugation din yung mga to, so, nagiging 만듭니다 siya, kaya hinighlight ko lang din. Next, to do the dishes, 설거지를 하다. 설거지를 하다. 설거지를 하다. So, dito po, dahil may hada, we can sometimes remove the rule. 설거지하다. 설거지를 해요 or
설거지해요. pwede. 설거지를 합니다. Or 설거지합니다. Ayan. Minsan tinatanggal po yung rule particle, especially in spoken Korean. Spoken Korean, madalas tinatanggal talaga yung mga particle. 설거지해요. 설거지합니다. Okay, so ito po mga hindi na sila verbs, no? So these are just nouns, mga typical objects sa bahay. 밥솥. So rice cooker. 밥솥. 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 밥솥, rice cooker, 밥솥. Next, pot. 냄비. 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 So pot. Ayan, frying pan, 프라이팬. 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 Okay, so frypan, frying pan. And then last, washing up liquid, or ito po yung dish soap. Tawagin na lang nating dish soap po ito. 주방 세제. 주방 세제. 주방, meaning kitchen. 세제 is cleaning substance, parang ganun. 세제, so 주방 세제, so dish soap or washing up liquid. Sige. 주방 세제. So dito na po tayo related sa laundry. So pag maglo-laundry ka, kung kamay ang gamit mo or ilo-laundry mo yung damit mo sa machine, dito po 빨래를 하다. 빨래를 하다. So we can remove the rule. 빨래하다. 빨래하다. So 빨래를 해요 or 빨래해요. Ayan, tinatanggal natin yung rule with the hada verbs. 빨래를 합니다 or 빨래합니다. Ayan, 빨래를 하다, to do the laundry. Next, to run the washer. Okay, naalala nyo ba yung vacuum? To vacuum, parehas lang po ang 돌리다 verb nila. So, to vacuum, 청소기를 돌리다. They have the same verb. Parehas lang po yung verb nila, 돌리다. 청소기, vacuum. 세탁기, washing machine. 돌리다 is to run. Kasi ano ba yung nangyayari pag nagdodolida? Umiikot. So ito po, pag gagamit po tayo ng washing machine, ano nangyayari sa mga damit natin? Iikot po siya. Dolida, iikot, ikot. So iikot po yung motor sa loob. So dolida. Ang 청소기, ganyan din. May umiikot sa loob. Whee! Mangyayari, ganyan po yung 먼지, yung mga dust particles. Whee! Kaya dolida. Dolida, literally to turn around. Ikot-ikot. Dolida. So, pagkasama ang setakki at 청소기, dun sa dolida, you are running the vacuum, running the washing machine, kasi, whee! Iikot sila sa loob. Alright? Ayan, para matandaan nyo lang, 돌리다 is to, wee! Ikot. Yan. So, setakki at 청소기, running the vacuum and running the washing machine. Okay, so, 돌리다, wee! So, 돌려요, 돌립니다. 세탁기를 돌려요, 세탁기를 돌립니다. Or yung vacuum. 청소기를 돌려요, 청소기를 돌립니다. wee! Yan, ikot. Woo! Alright. Sige, moving on na po tayo. Pag hang out the washer, the wash or the laundry po, 빨래를 널다. 빨래를 널다, 널어요, or 넘니다. 널어요, and then, 넘니다. Ayan, kasama po siya dito sa list of irregular real, kasama ng 만들다. Ayan, same list po sila, kaya naging 넘니다 po siya dito. 널어요, here, present tense polite. 빨래를 널다, 빨래를 널어요, 넘니다.
And then last, 빨래를 걷다. Ito po, irregular din po siya. Kaya 걸어요. Nagiging 걸어요 po ito. 빨래를 걸어요. To bring in the laundry. Ayan, so tatanggalin mo na siya. 빨래를 걸어요. Next, 빨래를 걷습니다. 빨래를 걷습니다. So, 걸어요. 걷습니다. Okay, so this is our last part of the list po. 옷을 다리다. 옷, damit, 다리다, ironing, plancha. 옷을 다리다. 옷을 다려요. Polite present tense or formal present tense. 옷을 다립니다. 옷을 다려요. 옷을 다립니다. Alright, dito na po tayo. Fold clothes. To fold the clothes, 옷을 개다, 옷을 개다, 옷을 개요, 옷을 갭니다, 옷을 개요, 옷을 갭니다. So, to fold the clothes, 옷을 개다. Alright, last two vocabs po natin. Detergent po or washing detergent. 세탁, 세제. 세제, ito po yung word natin kanina dun sa 주방 세제. 주방 is kitchen. 세제 is the cleaning liquid or substance. Ayan, 세제 kasi is a cleaning liquid po ang meaning niya. As far as I know po, 세제, cleaning liquid. 세제. So, pag 세탁 po, 세탁 is washing machine or yung washing po. So, 세탁, 세제 is washing machine, cleaning liquid. 세탁, 세제. So, detergent po ang translation. Kanina, 주방, 세제. Kasi, 주방, sa kitchen, ano ba yung huhugasan natin? Mga pinggan. So, that's part of the kitchen, 주방. So, 주방, 세제, cleaning liquid for the kitchen. 주방 세제, dishwashing liquid. Ayun. So, 세제 is cleaning liquid po. 세탁 세제, detergent. Then last, 다리미, iron. So, itong machine na yan. So, 다리미. Pag gumagamit ito, natatakot ako na baka mapaso ako. Sino nga makaka-relate dyan? O, 다리미, iron. Akala ko joy. Sabi ni Christian si yung joy kanina. Ayan, si Marlon, ma'am, tanong ko lang po yung sa conjugation po, bakit Gioyo, hindi po siya Joyo? Alright, that's a good question. Balik lang po tayo dito. Dito po, sa Jitta. Naging Gioyo po siya. Bakit hindi siya Joyo? Because, yung original na dictionary form niya, hindi yan Jida. Jitta po yung original niya. Dahil hindi po ito kagaya ng Jida, to lose, Mashida, to drink. Yung dictionary form nitong dalawa, kung pansin nyo po, E-vowel. E-vowel. Jitta, E-vowel, pero may letter S. This Jitda is not the same category ng Jida at Mashida. Not the same category, not the same dictionary form po. Kaya pag nag-conjugate po tayo ng Jida, to lose, nagiging Gioyo or Joyo po siya. Sorry. Joyo po siya. Yung Mashida, nagiging Mashoyo po siya. Because these are the dictionary forms. So, yung origin po niya, wala namang letter S sa ilalim. So, we can conjugate it this way.
Mashida, pwedeng mashayo. Itong jita, hindi siya joyo kagaya ng tulus because the dictionary form, yung mga stem, is not the same. Jitda po yan, hindi jita. That's a good question po. Thank you for asking. So, hindi po siya same category nitong dalawa. Kaya po, hindi din same ang conjugations nila. Okay po? Sige. Alright, next na po guys. Ay! Oops, na-skip. So here, play ko na po ang dialogue. I think kaya naman natin tapusin to. Ang last grammar, bago po tayo mag-grammar, dialogue po muna. So play ko na po. 대화 2. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. Okay, sana all ganyan po mag-arrange ng schedule, na-arrange ng mga tasks sa bahay, no? Na mag-agree, yung isa magluluto, yung isa magbawash ng dishes daw. Okay, sige, breakdown po natin ng konti. 어제, yesterday, 친구, kaibigan, 하고. So, with the friend. Kasama ng kaibigan, 친구하고 불고기를 만들었어요. We made bulgogi. Gumawa daw sila ng bulgogi. 정말 재미있었어요. It was really fun. So, lahat po ito naka-past tense because it's talking about yesterday activity. 어제. So, naka-past tense po silang lahat. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재밌어요. So, ito pong naka-text, blue text, 는 것 is our new grammar after this slide po. So, cooking, is it interesting? 요리를 하는 것이 재밌어요? Is it interesting? Is it fun? ang cooking? 요리하는 것이 재밌어요? Sagot ni Tuan, 네, yes. John meaning ako. John은, na kinontract lang, pinagsama lang yung jo tsaka nun. John은, 정말, really, 재밌어요. It's really fun. 리한 씨는요? So, asking the same question, binato lang niya kay Lihan, tungkol sa 요리, tungkol sa cooking. 저는 재미없어요. As for me, it's not fun. Para sa akin, hindi siya masaya, hindi siya fun, hindi siya interesting. 저는 재미없어요. 하지만, however, 설거지는, 설거지, washing dishes, 괜찮아요. It's okay. So, para kay Lihan si, okay sa kanya na maghugas na lang ng mga pinggan. Ayaw lang niya magluto. Kasi not fun daw. 그래요? Ay, ganun ba? 그래요? Really? 그러면, kung ganyan, if that's the case, 앞으로, from now on, in the future, from now on, 앞으로, 요리는, cooking, 제가 할게요. Ako na yung gagawa. 요리는 제가 할게요. Ayan po, yung ul게요 na grammar. So, nag-promise si Tuan na from this moment on, moving forward daw, siya na daw ang magluluto. So, nag-promise si Tuan na siya yung gagawa ng 요리. Tapos, 설거지는, washing dishes, 리한 씨가 하세요. Ikaw na yung gumawa, 리한 씨, ng 설거지. 설거지는 리한 씨가 하세요. Alright, so before we move on, dito po may tip about adjectives, yung ita, opta na adjectives. So may mga existing adjectives po na may kasamang ita, opta. Kagaya ng 재미있다. Kagaya nito, 재미있다. To be interesting or to be fun. 재미없다, not fun or not interesting. 맛있다, to be tasty. 맛없다, not tasty. 멋있다, to be cool. 멋없다, not cool.
Okay. So, dito po yung mga may ita, opta, ita, 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 mga opta, 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 opta. It's actually contracted. Ano ba yung ibig sabihin ng contracted? Contracted means shorten. Contracted, shorten. So, they shorten the words. So, itong Jemi ita, Mashita, Moshita, galing po sila sa longer phrase, Jemiga ita. So, may particles po sila. Mashi ita, Moshi ita, Mashi opta, Moshi opta, Jemiga opta. Lahat sila may particles dati. Ang Korean language, mahilig po mag-contract. Mahilig po sila na paiksi ng mga phrases, ng mga words. So, yung Jemiga itda, they make it Jemi itda. Pero minsan, may makikita po kayong mga paragraph or sentences na hindi siya contracted. Hindi siya Jemi itda. Jemi soyo. Jemi opsoyo. Minsan, Jemiga isoyo. Jemiga opsoyo. Mashi isoyo. Mashi opsoyo. Nakasama pa rin ang particles po niya. Minsan nakakontract, minsan hindi. Depende po sa anong gusto nilang style. So, it really depends. But as far as long as you know, na itong Jemi ita, Mashita, Moshita ay nanggaling po sa longer version po nila. Jemiga ita, Mashita, Moshita, and then opposites, Jemi opta, Jemiga opta, Matopta, Mashi opta, Modopta, Moshi opta. Ayan, nanggaling po sila dito. So, they just wanted to let you know. Contracted form silang lahat. Very common way daw for using these adjectives. Very common na naka-shorten na po silang lahat. Okay. So, ito po, before we end the class, explain ko na po itong nungot because this nungot is very, 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 very common. Na-beast mode ako. This is such a common grammar. Sobrang common po nito. Sana po na ma-ingrain din po ito sa utak po nating lahat. So, kasi mai-encounter nyo po yan eh. Imposible na hindi nyo mai-encounter nito. So, verb stem nungot. So, this nun po ito, nun na to, is a noun modifier. We call it the noun modifier. Hindi po siya topic particle. So, meron po tayong topic particle na unnun. This is not it. Hindi yan particle. This is the noun modifier kasi hindi po noun ang kasama niya. For example, Johnun. Ano ba ang ibig sabihin ng Jo? Me. I. Ang Jo, me or I, noun po yan. Ano ba ang noun? Pangalan po. Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Ito po ang mga nouns. Hindi yan action. Hindi yan describing word or adjective. Jo, tao, noun. Noun po siya. So, pag jo, nun, particle po yan na topic particle. Itong verb stem nungot, pag may kasamang verb ang nun, modifier po yan. Hindi yan topic particle. Okay? That's the number 1 rule po. Pag may nakita po kayong nun particle, it's not always topic particle. Basahin nyo po kung action ba siya or noun ba siya. Kung hindi action, kung adjective ba siya, verb ba siya, or noun ba siya. Kasi kapag verb po siya, nun particle, noun modifier na po. Okay, so how do you explain noun modifier? Sansing nim, ano nga ba itong noun modifier na sinasabi mo? Ano itong noun modifying verb? Baka mahirap naman to. Hindi, guys. Sige, explain ko po. To walk, verb stem nun noun. Okay, so we have a verb and then we have a noun, then we have nun sa gitna. So for example, itong tao, naglalakad siya. Paano mong i-describe na itong tao ay naglalakad? You can say the person is walking. 사람이 걸어요. You can say the person is walking. Pero gusto kong sabihin the walking person, oy, si Gina yan ah. Yung tao na yan, yung naglalakad ngayon, si Gina yan ah.
So, dinidescribe ko na yung tao ay naglalakad. Hindi yung sarami goroyo, person is walking, dapat walking person. Gusto kong sabihin kasi yung tao na naglalakad ay si Gina. Paano mo sasabihin yon? So, to walk po. To walk po is gotta. To walk, gotta. Person, saram. Ngayon, i-combine ko po, gusto ko kasi sabihin na the walking person is Gina. So, I need to describe person. Ang person po, person is the noun. Ang walking, verb, di ba? So, para ma-connect ko po, para ma-describe ko yung noun, para ma-describe ko po na yung walking person, the walking is describing person, ang gagawin ko po, lagyan ko lang ng nun ang verb natin. So, gotta, gonnun, gonnun, and then saram. So, the walking person. Ayan. So, dinedescribe ko yung action ni Saram. She's walking, but I'm describing her that she is walking. Gonnun saram. The walking person. The Walking Dead tuloy. Parang yung TV series, no? The Walking Dead. Oh, gonnun saram. Okay? Yan po ang purpose ng nun particle na yan. It's not particle, it is modifier. We are modifying the verb para ma-apply natin sa noun. Okay, one more example po. To eat and then person. Ano ba yung to eat na verb natin? Mokda. Tapos yung person, saram ulit. So, may dalawang tao sa table. Yung lalaki, nakaupo lang. Yung isa, kumakain. Gusto mo sabihin, uy, yung kumakain ngayon, si Sujin yan ah. Yung kumakain na tao, si Sujin yan. So, how do you say the person eating? The person who is eating. You want to describe the two people who are on the table. Yung isa na kumakain, yung kilala mo. Paano mo sasabihin yon? So, you need to describe the action, right? You will describe the person doing the action, mokda, tsaka saram, the eating person. You're describing the person eh. Dinidescribe natin yung action niya. So, eating person is mongnen saram. So, mongnen saram. So, the person who is eating. Mongnen saram. Okay, so apply po natin. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. So, the person walking is Gina. Baka may marathon. Char. Joke lang. So, there are multiple people, pero the person who is walking, 걷는 사람, is Gina. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. So, yan po kaya noun modifier po siya because the noun is being modified by this. So, yung noun po natin na saram is being modified by 걷는. 걷는 사람, person walking. So, the person walking is Gina. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. 점심을 먹는 사람이 수진 씨입니다. The person who is eating or the person eating lunch, 점심을 먹는 사람, 점심을 먹는 사람, the person who is eating lunch, 수진 씨입니다. That is 수진. 점심을 먹는 사람이 수진 씨입니다. So you are modifying 사람 using 먹다. 먹는 사람, the person who is eating. So balik po tayo dito. Yan. This is used as a verbal noun forms attached to a verb. So you are using got to describe, you are using the verb to describe got. Ang got po, got means thing. Pag may kasamang action po, we can translate it to the act of doing something. 다리는 것, ironing clothes. Ironing. So, hindi na siya darida lang. 다리는 것, the act of ironing. Ironing clothes. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. Mahirap, masyadong mahirap ang ironing, ang pagpaplansya ng damit. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. 그래요? 그럼 제가 다려줄게요. I will iron them for you. 제가 다려줄게요. Next example. 왜 항상 밖에서
밥을 사 먹어요. 왜? Bakit? Hangsang, palagi, always, 밖에서, sa labas. 밥을 사 먹어요. Why do you always buy and eat food sa labas? So, why do you always eat out daw? 저는, as for me, 요리하는 것. The act of cooking. So, cooking. 요리하는 것을 싫어해요. I don't like to do cooking. I don't like the act of cooking. 요리하는 것을 싫어해요. 그래서, that's why, 사 먹어요. I eat out. Or I buy food and eat it. 그래서 사 먹어요. So, itong nun got, you are changing the noun, you are changing the verb into a noun. So, more example. I do homework. O, paano natin iko-Korean to? I do homework. 숙제를 해요. I don't like homework. 숙제를 안 좋아해요. Paano sabihin, I don't like doing homework? Kasi you can say that you don't like homework. You can say that you do homework. Paano po yung I don't like doing homework? Kasi minsan may mga assignment na gusto mo naman. Pero may times na ayaw mo. Right? You don't like doing homework. Hindi sa ayaw mo yung subject, siguro art class. O kung mahilig ka sa art, may art assignment. Mahilig ka sa art. Ayaw mo lang ng assignment. Di ba? You don't like doing homework. Paano to? So, yung doing, yung hada, gagawin nating 는것. 숙제를 하는 것. Doing the homework. 숙제를 하는 것. So, itong 숙제를 하는 것 ay nanggaling dito. Nanggaling siya dito. Yung to do homework. 숙제를 하는 것. So, ngayon, yung doing, 하는 것, noun na po siya. Dahil noun na po yung doing, 울 안 좋아해요. You can say, I don't like doing homework. 숙제를 하는 것을 안 좋아해요. I don't like doing 숙제. Okay, one more example po. I like food. 음식을 좋아해요. I cook food. 음식을 요리해요. How do you say, I like cooking food? Ayan, paano natin sasabihin, I like cooking food? So, itong cooking, noun po siya. The verb becomes a noun. So, yung cooking, paano natin gagawing noun? Gawin mong nungot. Just turn the yorihada, use the verb, and turn it into nungot para mag-noun na siya. 음식을 요리하는 것을 좋아해요. 음식을 요리하는 것, cooking food. tapos, 을 좋아해요. 음식을 요리하는 것을 좋아해요. So, if ever po may dalawang particle po na ganyan, don't panic. It's fantastic. Huwag kayo magpanic. Kasi po, pag may ul particle na yan, look for the nearest verb. Ito po yung verb niya. So, ito po yung magkasama. Itong ul, look for the nearest verb. So, ito po yung magkasama. Kaya ganyan po siya. So, pag may dalawang ul, rule particle po, don't panic. Hanapin nyo lang yung pinakamalapit na verb. Sila po yung magkasama. Okay? So, 음식을 요리하는 것을 좋아해요. I like cooking food. So, let's apply. Vowel ending stem po, pag kada. Stem po niya, ka. 가는 것. 가는 것. So, vowel ending stem, ga, 가는 것. Next, consonant ending ipta. Ip ang stem niya. 입는 것. 입는 것. 입는 것. Nagiging letter M sound po ito. 입는 것. So, yung go, 가는 것, nagiging going. To wear, itong 입는 것, nagiging wearing. L ending stem, kagaya ng 만들다. 만들다, remove L. 만드. So, dito po, real ending stem, ito lang po yung may exception po. 만들, 만드,
만드 plus 는 것. 만드는 것. 만드는 것. So, making. Ayan. So, ang 는 것, para ang verb natin, magiging noun po siya. And so, English uses the to infinitive. It is hard to learn English. In Korean, ginagamit lang po yung nungot. Yung nungot, para lang maging noun ang verb natin. So, yung 배우다, for example, 외국어를 배우는 것, the studying foreign languages or learning foreign language, 외국어를 배우는 것이 재미있다. So, yung fun, interesting, learning foreign language. 외국어를 배우는 것이 재밌어요. So, you are describing the act of learning. Tas dito sa second example, 아침에, in the morning, 일찍 maaga, 일어나다, to get up, to wake up, 일어나다, 일어나는 것, getting up, waking up, the act of getting up. 일어나는 것이 어렵다. So, describe mo yung act of waking up. 일어나는 것이 어렵다. It is difficult to wake up early sa umaga. Ayan. So, last part na po. Apply na po natin yung 는 것. Apply the 는 것 for our last activity po. 는 것. So, following 보기, 그림을 보고 look at the picture and then 보기처럼 just like the 보기 example, 대화를 완성하세요. Complete the dialogue, complete the conversation. 요리가 힘들지 않아요? hindi ba mahirap magluto or difficult to cook? 괜찮아요. It's okay. 저는, for me, 음식을, food, 만드는 것이, the act of cooking. So, cooking food, 재밌어요. masaya. Ito po, to open, 열다 po yan. 열다 po ito. 열다, to open. So, iba ang way to conjugate 열다 into 는 것. Parehas po silang mandulda na may letter L. Iba po yung way to conjugate po ito into 는 것. Okay? Para lang aware po tayo. So, 열다, ito. 왜 빨래를 안 했어요? 비가 올 때는 빨래를, ano kaya ang tamang verb po dito? Oh, Dani si. Very good. So, si Dani si, sinare po niya yung sagot dito sa number 1. So, 열다. Para ma-breakdown po natin, 열다. 열. Dahil letter L po siya, tanggalin nyo po muna yung letter L and then add the 는 것. So, 여는 것. So, number 1, 먼지가 너무 많아요. There is too many dust. There's too much dust. 먼지가 너무 많아요. 청소할 때는 when you clean. 청소할 때는 when you clean. 창문을, the window, 여는 것이 opening, the act of opening or opening the window, 이 좋아요. It is good. So, it is good to open the window. 창문을 여는 것이 좋아요. It is good to open the window. CJC 잘했어요. Good job. So, 여는 것이 좋아요. It is good to open the window when cleaning. Next, number 2. 왜 빨래를 안 했어요? Why did you not do the laundry? 왜 빨래를 안 했어요? 비가 올 때는 when it rains, 빨래를 하는 것. So, doing the laundry. Doing the laundry, 하는 것. 빨래를 하는 것이 안 좋아요. It is not good to do laundry. Hindi maganda na mag-laundry pag umuulan. Hindi maganda maglaba pag umuulan. 비가 올 때는 빨래를 하는 것이 안 좋아요. Last na po, number 3 and 4.
Okay, number 3 and 4. 가. 왜 옷을 모두 다려요? 저는 옷을 blank. So, yung action, yung act of doing something sa 옷. So, ironing. 다리다. 다리다. So, to do ironing. So, dito naman, picture. 왜 사진을 안 찍어요? Why are you not taking picture? 저는 사진 blank 을 안 좋아해요. I don't like to take pictures. I don't like taking pictures. So, yung cikta, we need to turn it into a noun. Dahil verb po ito, kailangan gawing noun po siya. Ganyan din sa darida, dahil verb po siya, turn it into the noun, turn it into nungot. Oh, Christian si, CJ si, Mardy si, nagkulang lang ng got, but you're almost there. Yon, so, 다리는 것. 저는 옷을 다리는 것이 재밌어요. Ironing clothes is fun. So, the act of ironing clothes, 옷을 다리는 것이 재밌어요. It is fun. Talaga ba? Talaga ba masaya na mag-iron ng clothes, na mag-plancha ng mga damit? Well, sa kanya, masaya daw. 옷을 다리는 것이 재밌어요. And then last, number 4. 왜 사진을 안 찍어요? Why are you not taking a picture? 저는 사진 찍는 것. So, the act of taking a picture. So, taking pictures, hindi ko gusto. 사진 찍는 것을 안 좋아해요. I don't like to take pictures. I don't like taking pictures. 사진 찍는 것을 안 좋아해요. Oh, very good. JC Boy C. Oh, Ronel C. Dapat nun got. So, nun got po dapat. Hindi un. Pero, you got the right flow naman. 찍는 것. Very good. Mary Grace C. CJ C. Christian C. 잘했어요, 여러분. Good job. Okay, good. 다리는 것이 찍는 것을. Good, good, good. Okay, so 9:45 na po, guys. So, before we end the class, these pages po na may mga information, don't forget to read din po, no? Kasi itong mga information pages, additional vocabs din po siya. You never know, baka ito po ang lumabas sa mga paragraph reading or sa mga listening mahabang conversation, because a lot of these words can also come out, possibly. And then, may cultural context din minsan. So, this information page naman po is about the 쓰레기, 종량제와 분리수거. So, the way they dispose the garbage, 쓰레기, 종량제, and 분리수거, the separation or the categorization ng garbage. So, separate garbage collection. Okay? Unfortunately, wala na po tayong time. Siguro sa susunod, babasahin ko po yung mga information pages na to tapos i-upload ko sa YouTube kasi wala pong audio po yung mga information pages. Sayang naman kasi kasama din po ito minsan sa mga vocab or paragraph or conversations sa EPS topic. So sa susunod, babasahin ko po ito, i-upload ko sa YouTube channel ko. Alright, so just to show you the information pages, ayan, so regular garbage, food waste. Alam nyo po ba guys na sa Korea, sobrang strict nila sa recycling na pag marami kang food waste, babayaran mo. Mura lang naman, mga 50 yen tuloy, 50 won, 100 won, pero still, sobrang seryoso nila sa waste management sa Korea, magbabayad ka pag marami kang food waste. Di ba? And then, pag may mga garbage po kayo na malalaki, dapat bumili ng sticker. Pag magre-recycle, dapat naka-organize siya, itatapon sa tamang 쓰레기통. Ayan. So, here just letting you know na these additional information, don't skip. Possibly kasi this can be additional information sa mga paragraph. Ayan.